Magandang hapon na naman sa inyo mga suki namin tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako po muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa mga napipili nating liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po'y itago lamang natin sa pangalang Susan. Bueno, basahin na natin ang liham ni Susan. Dear Kuya Peles, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa inyong himpilang bumburadyo. Lalong-lalo na po sa inyo kuya at mga kasamahan dyan. Tuwing nga pong kuya, lagi po ako nakikinig sa inyo. At kaya po ako lumiham sa inyo dahil gusto ko rin pong humingi ng payo sa inyo dahil meron din po akong problema na dapat kong ihingi ng payo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Susan, 28 taong gulang at may asawa na po kuya. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nagumpisa ang lahat. Kuya Peles. Ganito lamang ba tayo lagi ha, Susan? Lagi tayong nagbabakayan? Tinatanong mo ako? Ikaw ang may problema. Dapat sana, inuuna mo kami na pamilya mo. Ano ba talagang gusto mo? Hindi naman kayo nagugutom ha? Alam ko. Pero ang kailangan ng mga anak mo ay ang attention mo. Mahirap bang intindihin yun, Edo? Pinasanay mo kasi yung mga anak mo eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag wala pa ko rito sa bahay, huwag mong sanayin ang mga bata na hintayin nila ako. Eh, ano magagawa ko? Hinahanap ka nila. Eh, alam mo may trabaho ko, Susan. Mahirap bang intindihin yun, ha? Oo, pero palagi ka na lang umuwi ng atrasado. Tumatawag naman ako sa opisina ninyo. Hindi ka naman nag-o-overtime. Ano yun? Wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako. Dahil may pamilya ka na. Dapat umuwi ka ng hindi atrasado. Okay. Hindi ako utusan dito, ha? Ako ang nagpapalamon sa inyo. Kaya uuwi ako kung gusto ko. Naintindihan mo? Eto! Nakakahalata na yung asawa ko, Ani. Eh, paano na yan? Pero, huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan, akong bahala. Ano ba yan? Pati ako nakukonsensya tuloy sa ginagawa natin. Oh, bakit ka naman makukonsensya? Eh, syempre, may mga anak na kayo. At lumalaki na sila. Huwag mong intindihin yun. Hindi ko naman sila ginugutom eh. Ano kaya kung putulin na lang natin ang relasyon natin? At magpapakasal na lang ako dun sa fiancé ko na German. Eh, paano man ako? Hindi ko kaya mawala ka sa akin, Hani. Hanggang ganito na lang ba tayo? Anong ibig mong sabihin? Nangangarap din ako na magkaroon ng sarili kong pamilya. At hindi mo maibibigay yun sa akin. Dahil may pamilya ka na. Di kung gusto mo, magsama na tayo. Iiwan kong pamilya ko, nakahanda ko. Ano? Ano bang problema mo sa asawa mo, anak? Yung laging pag-uwi niya nang wala sa oras, inay. Baka naman nag-overtime siya. Hindi, inay. Bihira siyang mag-overtime. Siyempre, pati mga bata, hinahanap siya. Hindi pa sila natutulog hanggat wala pa yung asawa ko.
Inihintay siya. Anong ginagawa mo pag nagtatanong ang mga bata? Sinasabi ko na nasa trabaho yung papa nila. Lagi na lang ganun eh. Lagi na lang ganun ang dinadahilan ko. Ay, ganun ba, anak? Pero inay, malakas ang kutob ko na may ibang babae si Edo. Ano? Opo inay, may babae siya. Naku, anak. Huwag naman sa nagtotoo ang hinala mo. Inay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Nahihirapan na ako. Ano bang pinag-usapan niyo ng anak natin, Ay, nako. Nahihirapan na daw siya. Tungkol saan? Sa kanilang mag-asawa. Ano bang ibig mong sabihin, dali? Lagi daw atrasado na umuwi ang manugang natin. Talagang ganyan ang may trabaho. Malay mo, nag-o-overtime. Ay, hindi daw eh. Tumatawag daw siya sa opisina nila. Hindi naman daw nag-o-overtime. Kapag ganyan, kausapin niya ang asawa niya. Tatanungin niya kung bakit atrasadong umuwi. Yun lang yun. Kaya ga, lagi silang nag-aaway ngayon dahil dyan sa pag-uwi niya ng atrasado. Yan ang mahirap sa mga lalaking katulad ko. Kapag may trabaho, laging may dahilan. Kapag atrasadong umuwi. Ay, ang iniisip tuloy ng anak natin, may ibang babae ang asawa niya. Ano? Bakit ang tagal mo magbukas ng pinta? Tapatin mo nga ako, Edo. Teka, ano na naman bang gusto mong palabasin? May babae ka ba? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi na ito ang pag-uwi ng may pamilya. Hindi ka na binata, Edo. May babae ka ba? Wala akong babae. Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Sawang-sawa na ako! Kung sawa ka na sa akin, mas lalo na ako. Sawang-sawa na rin ako sa'yo. Sa kakatanong mo! Edo! Alam ko, kuya, na may tinatago ng aking asawa. Ramdam ko, kuya, sa mga kilos niya. Dahil sa pag-uwi lang niya ko ng gabi-gabi, sa tuwing magagayad sa trabaho, na palaging late. Dalawa na, kuya, ang aming anak. At ayoko masira ang aming pagsasabang dalawa. Dahil sa mga anak namin. Alam niyo, kuya, gusto ko lang sumuko sa ganitong kalagayan namin. Pero natatakot ako. Kaya minsan, kuya, ay ano, honey? Nakakita ka naman ng lilipatan mo ng apartment? Oo, kaya lang may kamahalan yun eh. Kaya mo kaya? Okay, kaya ko yan. Basta ikaw kakayanin ka. Talaga bang mahal mo ako, Edo? Oo. Mahal na mahal kita. At lahat gagawin ko para sa'yo. Huwag ka lang mawala sa akin. Paano kung mawala mo ng asawa mo? Na ibinahay mo na ako. Di mabuti. Para may dahilan na ako para hiwalayan siya.
Paano naman yung mga anak mo? Susuportan ko naman sila eh. Basta importante, may mauwian ka na sariling bahay. Para hindi na tayo pumunta ng motel. Sayang din ang upa eh. Bakit kasi ngayon lang tayo nagkakilala eh. Huli na. Okay. Pero ano bang hahanapin mo? Pwede naman tayong magsama sa isang buwong. Parang ganito. Kasi, hawak ko din naman ang oras ko. Kumusta na kaya ang mag-asawa? Hayaan mo at dadalawin ko siya bukas para magkumusta naman sila, pati mga apo natin. Matagal na rin na hindi ko nakita ang mga apo natin. O kung gusto mo, di sumama ka na lang sa akin bukas. May tinatapos kasi akong ginagawa ko. Yung share ng bahay ni Nestor. Sige. Ako na lang ang pupunta. Sabihin mo na lang kay Susan na dumalaw naman siya dito at isama ang mga anak niya. Nangungulila din ako sa mga apo natin. Hayaan mo at sasabihin ko sa anak mo. Sabihin mo sa linggo para walang trabaho. Para makapagbanding naman kami ng mga apo ko. Oo, sasabihin ko sa anak natin. Tama-tama, yung saging na pinapahinog ko. Gustong-gusto ng mga apo natin yon. Anong ibig sabihin nito, Susan? Bakit naka-empake yung mga damit ko? Di ba yan naman talaga ang gusto mo? Dahil sa babae mo? Ngayon, malaya na kayong dalawa ng babae mo! Magsama kayong dalawa! Anong ibig mong sabihin? Nagmamangmangan ka pa? Hindi ko na kayang ginagawa mo! Paano mo nalaman na? Sinundan kita ng paalis ka sa opisina ninyo. At may tinutuluyan ka pa. Kasama mo yung babae mo! At minabuti kong hindi ko na kayo guguluhin. Malaya ka na, Edo. Pero wala kang makukuha sa ating mga anak. Hindi mabuti. Para wala akong problema. Yan palang gusto mo eh. Kaya pala, lagi kang late kapag umuwi ka ng bahay dahil sa babae mo. Matagal mo nang ginagawa ito. Matagal mo na pala akong niloloko. Bakit ikaw lang ba? Sawang-sawa na rin ako sa mga ginagawa mo. Lagi mo na lamang akong sinisita. Pag-uwi ko ng bahay. Natural! May asawa ka ng tao, Edo. Halangan naman na pababayaan ko yung ginagawa mo. Ngayon, sawa na talaga ako sa'yo. Pinapalaya na kita. Siguro masaya ka na. At mula ngayon, hindi mo na makikita ang mga anak mo. Susan! Ano? Naghiwalay na kayo ni Edo? Opo, inay. Nalaman ko lang na may binabahay na siyang babae. Anong ginawa mo? Ano? Hindi ako nag-iskandalo. Pero inilagay kong lahat ng mga damit niya at pinalayas ko na siya. Ano? Magsama na sila ng babae niya, inay. At wala na rin siyang pakialam sa mga anak niya. Pero yung mga anak mo, sigurado ako na hahanapin nila ang ama nila. Madali ko na lang sabihin sa kanila, inay, ang nangyari sa tatay nila. Ang importante, maputol ng panuloko niya sa amin ng mga anak niya.
Wala siyang kwentang lalaki, inay. Babaero siya. Oh, Susan, anak. Hindi ko pinangarap, kuya, na sa ganitong pagkakataon umabot ang pagsasama namin magkasawa. Hindi ko sukat akalain, kuya, na may babae pala si Edo at ibinabahay na. Bata pa naman ako, kuya, at pwede kong buhayin ang dalawa naming anak. Ang hindi ko lang matanggap, kuya, ang panluloko sa akin na ito. Kuya, tama po ba ang ginawa ko na nakipaghiwalay na lang ako kay Edo? Dahil kung hindi ko gagawin ito, kuya, patuloy pa rin akong lolokohin niya at magdadahilan. Ngayon, wala na siyang magagawa, kuya, dahil nahuli ko siya na talagang may babae siya. Kumpirmado, kuya. Masakit na masakit ang loob ko, kuya, sa nangyari. Tama po ba, kuya, na hiwalayan ko siya at lumayo kami ng mga anak niya? Sana po, kuya, matulungan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Susan. Alam mo, Susan, napakaraming nabibiktimang tulad mo ng mga lalaki na mahilig mangaliwa. Bagamat sapat ang sahod para sa pamilya, pero karamihan kasi sa mga nag-uopisina kumangkaliwa maraming nabubuo na relasyon dahil sa iisa lang ang kanilang pinagtatrabahuan, babae man o lalaki. Para bang simple lang yung nangyayari sa kanila, yung ganyang pangyayari. Hindi nila iniisip kung sino yung masasaktan. Ang mahirap niyan, may dalawa na kayong anak. Ewan ko ba sa mga katulad kong lalaki, abay, nag-asawa, hindi pa naman yata asawa sa pagkabinata. Abay, kawawa. Yung pamilya, may anak pa naman kayo. Inuuna yung sariling kaligayahan ng isang tao na tulad ni Edo. Ba, sinong magsasakripisyo ngayon? Ngayong naghiwalay na kayo, dahil hindi mo na matiis yung ginawa niya, na nahuli mismo, may binahabahay ng babae, kaya ang ginawa mo. Tama naman yung ginawa mo, Susan, hindi ka nag-iskandalo. Hinayaan mo lang siya. At pagdating ng bahay ngayon, nasurpresa. Binalot mo yung mga damit niya at nagdesisyon ka na talagang maghiwalay na kayo. Ang problema ngayon, bay, parang wala sa kanya. Para bang masaya pa siya sa nangyari. Ganon bang klaseng lalaki yung pinakisamahan mo ng ilang taon? Masakit para sa isang babae ang pangyayaring yan.
Mabutit kinaya mo. Yung iba kasi, nag-iisip na ng masama. Dahil sa pagmamahal lang o sa kagustuhan nilang hindi masira ang pamilya. Sila yung nagsasakripisyo. Pero bilib din malak sa'yo, ha? Palabang ka. Tama naman yung ginawa mo. Yan yung talagang hinahangaan ko din sa mga babae. Yung may sariling desisyon na hindi lang umaasa sa kanilang kapartner. Ano man ang mangyari. Tama yung ginawa mo na nasa iyo mga bata. Ano man ang mangyari, wala kang alalahanin. Pwede kang maghanap ng trabaho at iwan yung mga anak mo sa mga magulang mo. Kaya mong buhayin yan. Hayaan mo lang yung asawa mo. Hayaan mo lang. Nagpapakasarap siya ngayon pero sa bandang huli, hindi niya alam kung anong kakarapin niyang problema pang darating sa kanya. Malay mo, kapag naalakan niya, yung babae niya, iiwan na naman, makakahalap na naman ang sariwa, iiwan na naman niya. Ganyan ang gagawin niyan. Ha? Alam mo, yung mga lalaking ganyan, walang patutunguhan ng buhay. Nagpapasarap siya ngayon. Pero darating din panahon, makakarma din ng mga yan. Lalaki akong, pero hindi ko naman inaayunan yung mga ganyang klase na ginagawa nila. Ha? Abay, parang hindi nila alintana yung ginagawa nila o hinaharap nila. Wala silang awa. Kaya tama naman yung ginawa mo. Magpakatatag ka, Susan. At alam ko na kayang-kaya mo yan. Alam mo, malagpasan. At darating din na panahon na sa bandang huli, ikaw din ang makikinabang at palagay ko, darating na panahon na yan, ikaw din ang hahalakhak. At siya rin ang kawawa at baka darating din ang panahon na bumalik siya sa'yo at magmamakawa. Bueno, Susan, yan na lamang siguro ang masasabi ko sa iyo at naway kahit papano ay napayuhan din kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.